nila na natalo na nga sila sa gera, mga kapatid. Pero meron pong isang sundalo na hindi po nag-retreat. Ang pangalan niya po ay Lieutenant Hiro Onoda. Lieutenant. Ito pong si Lieutenant Hiro Onoda ay nagpaiwan po sa isla ng Lubang Island sa Mindoro. So, ang ginawa po ng gobyerno ng Japan at ng Pilipinas ay nagpadala po ng maliliit na eroplano para maghulog ng mga flyers para mabasa ni Hiro Onoda at ng tatlo niya pang kasama na natalo na ang kanilang bansa. At pinapasurrender na sila para sila ay makabalik na sa kanilang pinagmulan. Pero dahil nga sanay po sa gera at patriot itong si Hiro Onoda, hindi po siya agad naniwala. At ang sumunod, nagpadala po ng mga larawan, naghulog uli doon sa isla ng mga larawan ng kanilang mga pamilya, at meron pa itong mga personal na sulat para i-convince si Hiro Onoda at ang tatlo niyang kasama na umuwi na ng kanilang bansa. Pero sabi ni Onoda, nako, malamang isa yan sa mga taktika nila para kunyari, tapos na yung gera, pag suko natin, yung pala, hindi pa pala tapos. At ang pinakahuli, mga kapatid, pinadala yung kanyang brother. At nag-announce yung kanyang kapatid na, kuya, umuwi ka na kasi tapos na yung gera. Hinihintay ka na ng ating mga magulang. Pero si Hiro Onoda po ay hindi lumapit. Tinatanong niya lang mula sa malayo yung kanyang kapatid at sinisipat niya kung brother niya nga talaga yun. At ang sabi ni Hiro Onoda, parang kahait niya, parang kamuka, parang kasing katawan. Pero hindi ako maniniwala, maliban na lang sa isang kondisyon. Kantahin niya dapat yung school anthem namin kasi parehas kami ng eskwelahan na pinanggalingan. So nagpadala po siya ng tauhan para sabihin doon sa kanyang kapatid na hindi mo mako-convince ang kapatid mo na ikaw yung kapatid niya, not unless makanta mo daw yung school anthem ninyo. Kaso ang problema, sintunado yung kanyang kapatid. Kaya nung kinanta niya yung school anthem, mas lalong nagduda si Hiro Onoda. Sabi niya, hindi ito ang aking kapatid. Hindi niya alam yung tamang tono ng aming eskwelahan na pinanggalingan. Sa madaling sabi, wala pong nakakonvince kay Hiro Onoda. At para makasurvive po sa mga kabundukan, siya po ay kumakain ng mga root crops, saging, kamuting kahoy. Siya po ay nagnanakaw sa mga farm, sa mga alagang hayop ng mga taga roon para makasurvive lang sa loob lamang po ng 27 years. 27 years, mga kapatid. At dahil sa istoryang ito ni Hiro Onoda, ay nakot niya yung atensyon ng isang mayamang lalaki na taga-Japan. At siya po ay pinuntahan sa isla ng Lubang. Sabi sa kanya nitong mayamang lalaki na ito na nagngangalang Suzuki, hindi yung may-ari ng motora, Suzuki, sabi niya, paano ka ba namin mapapaniwala na tapos na yung digmaan? Sabi nitong si Lieutenant Hiro Onoda, kapag nakausap ko yung commander ko, saka ako maniniwala na tapos na nga ang gera. So bumalik ulit itong si Suzuki sa Japan para hanapin kung sino ba yung commander nitong si Hiro Onoda. At napagtanto niya na yung commander pala ay nakamove on na, namumuhay na bilang isang normal na mamamayan, nagtitinda na lang ng mga kung ano-anong pwedeng itinda, mga magazine. At laking gulat ng commander ni Hiro Onoda na yung kanya palang bata hanggang ngayon nandoon pa sa Mindoro. Kaya ipinadala siya ng Japan sa Pilipinas para kausapin si Hiro Onoda, dala yung certificate, katibayan na matagal nang natapos ang gera. Nung sila po ay nagkausap, mangiyak-ngiyak, nangingilid ang luha ni Lieutenant Hiro Onoda dahil hindi siya makapaniwala na matagal na palang tapos yung gera na kanyang inilalaban.
So habang isinosurrender niya po yung kanyang samurai, isinosurrender niya po yung kanyang rifle sa ating presidente noon na si Ferdinand Marcos Sr. at binigyan siya ng parol at reward, ay pinauwi na po siya sa Pilipinas, sa Japan. At pagdating niya sa kanyang sariling bansa, laking gulat niya na ibang-iba na yung Japan na kanyang iniwan at ngayon ay kanyang binalikan. Modernized na at hindi na uhaw sa pakikipagdigma. Alam niyo ho ang sabi ni Hiro Onoda, kung noong una pa lang na paghulog ng mga flyers ay naniwala na ako, hindi sana nasayang yung 30 years na pagtatago ko sa mga kabundukan. Very costly yung naging kapalit dahil po sa pag-aalinlangan nitong si Lieutenant Hiro Onoda. At alam niyo ho, marami sa atin ang kagaya ng naranasan niya. Dahil po sa ating doubt, dahil po sa ating pag-aalinlangan, maraming blessing ang nakalampas sa ating buhay. At isa na nga po dyan, mga kapatid ko kay Kristo, ang alagad po ng ating Panginoon. Isa siya sa original 12, mga kapatid, pero dumaan din siya sa pag-aalinlangan, sa pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid. Thomas. Pero bago po natin siya i-judge, alamin din po natin kung saan nagmumula yung kanilang takot, yung kanilang unbelief, mga kapatid. Una kasi, yung kanilang inaasahan na Misaya, tagapagligtas, ay pinatay. Kasi ang pangunawa nila sa tagapagligtas, ito yung magpapalaya sa kanila, mag-liberate sa Roman government. Pero laking gulat nila na yung ine-expect nilang Misaya ay ipapako lang din pala ng mga Romano. Actually, wala namang nakakagulat sa mga ipinapako ng mga Roman soldiers kasi libo-libo yun. Pero mataas kasi yung expectation ng mga Jew pagdating po ng Misaya. So, hindi kasi nila nauunawaan na ang pagpapalaya at pagliligtas na gagawin ng Mesiyas ay hindi naman political issue, mga kapatid. Kaya nandoon yung kanilang takot na kung ano yung ginawa sa kanilang pinuno, sa kanilang leader, baka ganun din ang gawin sa kanilang mga tagasunod. Na kung pinatay ang kanilang pinuno, papatayin din sila. Kaya sila po ngayon ay takot na nagtatago sa isang silid. Ang isa pang pinagmumulan po ng kanilang takot ay yung napagbantangan silang nagnakaw ng bangkay ng Panginoon. Isipin nyo, namatayan ka na, mapagbibintangan ka pang nagnakaw. Sabi po ng Matthew 28:12 up to the following verse, nakipagpulong ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. At ang mga ito inutusan nilang ganitong ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala kung makarating man ito sa gobernador, kami na ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganun nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang balitang ipinagsasabi sa mga Hudyo. Alam niyo kung bakit maraming mga Jewish ang hindi naniniwala sa resurrection ni Jesus? Dahil po sa kagagawan ng mga gwardyang nagbabantay. Nasa halip po na isa sila sa maging eyewitness ng Lord, kasi nasaksihan naman talaga nila yung pagkabuhay ng Panginoon, ay mas pinili po nila na tanggapin yung bride, yung suhol sa kanilang mga kapatid. Kaya tuloy, hanggang ngayon, yan pa rin ang pinaniniwalaan ng karamihan sa mga Hudyo, na talagang walang resurrected Sunday na naganap. Dumating lang yung mga alagad, ninakaw ang bangkay ng kanilang leader, at ipinagkalat na ito ay muling nabuhay. So ganun po ang naging senaryo, mga kapatid. Pero alam niyo ho, hindi lang natin dapat sisihin o tignan si Tomas na isang alagad na nag-aalinlangan. Kasi sa totoo lang po, halos lahat naman po sa mga disciple ng Lord ay nag-aalinlangan. Sabi nga po ng Mark 16:14, nagpakita si Jesus sa 11 alagad habang kumakain ng mga ito. Sila'y pinagalitan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo, dahil ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. So lahat ng mga alagad, hindi lang po si Thomas.
Dahil ang una pong naging saksi sa muling pagkabuhay ng Panginoon ay mga kababaihan. Ang problema sa Israel kasi hindi po tinatanggap na matibay na ebidensya ang testimonya ng isang babae. So kung hindi nila tatanggapin yung testimony ng mga kababaihan, meron pang testimonya ng dalawang lalaking naglalakad sa road to Emmaus. Ito yung dalawang lalaki na nag-uusap tungkol sa nakalulungkot na pangyayari at biglang nakasabay nila ang Panginoon, ngunit hindi nila ito namukhaan. At ito'y nakipagkwentuhan sa kanila. At nakilala lang nila na yun ay Panginoon nung pagpira-pirasawin nito ang tinapay sa kanilang harap. Kaya sabi nila, kaya pala gumaan, ganun na lang yung ating pakiramdam. Kasi ang kausap pala natin kanina ay ang Panginoon na muling nabuhay. Now, tingnan po natin kung sino ba talaga itong si Tomas, mga kapatid. Thomas was a courageous man. Siya po ay isang matapang na tao. Sabi po ng John 11:16, niyaya ni Tomas na tinatawag na kambal ang kanyang mga kasama. Sumama tayo sa guro at mamatay tayong kasama niya. So Thomas was a courageous man. Ano po ba yung context ng verse na yon, mga kapatid? Ito po ay nagmumula ng buhayin ng Lord si Lazaro. Si Lazaro kasi ay 4 days ng patay. Sabi nga ng kanyang mga kapatid, Lord, mabaho na po. Pero binuhay ng Panginoon. At syempre, yung pangyayaring iyon ay nakapukaw ng atensyon ng marami. Kaya mas lalong dumami po ang sumasampalataya sa Lord. Na ikinagalit naman po, of course, ng mga critics ng Panginoon, lalo na ng mga religious people, ng mga religious leaders, sapagkat unti-unting nalalagas yung mga tao na sumusunod sa kanila. Kaya pinagbalakan po nila na muling patayin si Lazaro. Si Lord tagabuhay ng patay. Sila naman, yung binuhay ni Lord, gusto uli nilang patayin. Kaya ang sabi po ni Tomas, let us go with Him so that we may die with Him. Sumama tayo sa Lord hanggang kamatayan. Kaya si Thomas, hindi lang po siya nag-alinlangan, siya rin po ay isang taong willing mamatay para sa Panginoon. Amen? Willing ba kayong mamatay para kay Lord? Amen. Hina ng amen yun. Yung iba nga walk of faith pa lang, ayaw na Another thing, Thomas was a curious man, mga kapatid. Sabi po ng John 14:2 and 6, sa bahay ng aking amay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. At alam na ninyo ang daan, papunta sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? So Thomas was a curious man. Pag meron siyang bagay na hindi maunawaan, ay itinatanong niya talaga sa Lord. Kasi po sa totoo lang, hindi lahat ng teaching ay naiintindihan talaga ng mga alagad. Like for example, nung sinabi ng Lord na mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo, biglang nagbulong-bulungan yung mga alagad na, wala, di kasi tayo nakabili ng tinapay kanina sa bakery. Sabi ng Lord, ano ba naman kayo? Hanggang ngayon, mga literal pa rin yung inyong pangunawa. Anong tinapay ang iniisip ninyo at pinag-uusapan? Ang tinutukoy ko ay iwasan ninyo ang pagpapaimbabaw na ginagawa ng mga Pariseo. Sapagkat lahat ng kanilang mga ginagawang pagpapakabanal ay puro pakitang tao lamang. Kagaya ng isang libadura, ng yeast na nagpapaalsa sa isang tinapay. Kaya kapag meron pong bagay na hindi po nauunawaan, ito pong si Thomas ay itinatanong niya sa Lord. Balikan po natin kung ano yung context ng John chapter 14. Sabi kasi ni Lord, sa pupuntahan ko, hindi kayo makakasunod. Ang tinutukoy kasi ng Panginoon doon, yung suffering na kanyang daranasin. Kasi yun naman talaga yung mission niya ang mamatay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. So hindi makakasunod kasi ang ibig sabihin, hindi pa yung panahon para yung mga disciples ay mamatay dahil sa kanilang pagsunod sa ating pong Panginoon. Pero sabi ng Lord, pupunta ako
sa tahanan ng aking Ama upang maipaghanda kayo ng inyong silid, ng inyong matitirahan, upang makasama ko kayo pag ako ay naroon na. At alam na ninyo ang daan patungo sa aking pupuntahan. Ngayon, ang pangunawa kasi ni Thomas, of course, literal. Sabi ni Thomas, kanina sabi mo, hindi kami makakaparoon sa pupuntahan mo. Ngayon naman sinasabi mo, alam na namin kung saan ka pupunta. Saan ba ang daan? Kaya sinagot siya ng Panginoon sa verse 6, ako ang daan. Ako ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kasi po ang tao, nung tayo po ay nagkasala, nung napahiwalay ang relasyon ng tao sa Ama, sa Diyos, mga kapatid, ang Panginoon po ang nagsilbing tulay upang muli ay makabalik tayo at ma-bridge yung relationship natin sa Diyos. Amen. Sabi ng Panginoon, walang ibang way, walang ibang daan. Kahit anong effort, kahit anong religiosity ninyo, hindi yan magiging access para makarating kayo sa kingdom of God. Malibang sa akin kayo dumaan, na makilala ninyo ako. Doon lamang kayo magkakaroon ng access sa aking Ama. Amen, mga kapatid? So, questions sometimes bring valuable answers to strengthen our faith, mga kapatid. Pag meron po kayong hindi nauunawaan, huwag po kayong mahihiya na magtanong sa preacher. Kasi trabaho naman po talaga namin na magpaliwanag. Amen? Amen. Kasi mahirap yung tango kayo ng tango, amen kayo ng amen, pero pag uwi nyo pala may mga question mark sa inyong ulo. Kaya alam niyo, malaking pananagutan talaga ang maging isang mangaral kasi pwede naming maipahamak ang kaluluwa ng isang tao sa mga maling paliwanag, sa mga maling doktrina o aral. Kaya ito ay talagang isang seryosong profesyon, mga kapatid. Isang seryosong panawagan na ang tao ay maituro sa tama niyang dapat na puntahan, mga kapatid. Amen? Amen. So kapag meron po kayong tanong, ay huwag kayong mahihiya na magtanong. Kung meron kayong hindi nauunawaan. Huwag kayong mahihiyang magtanong kung may right med ba nito. Amen po, mga kapatid? Amen. Sabi po ng John 20:24-25, si Tomas na tinatawag na kambalat kabilang sa 12 wala doon nang dumating si Jesus. Kasi sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita at nakahawakan ang butas ng mga pakok sa kanyang kamay. At hanggat hindi ko na isusuot ang aking daliri sa mga sugat na yon at sa kanyang tagiliran. Now, in this passage, we see here a different Thomas. Now, Thomas was a doubtful man. Yung tao na kanina ay buo ang loob, willing mamatay para sa Panginoon, ngayon ay nagdadalawang loob. Nung sinabi ng kanyang mga kasama na nakita nila ang Panginoon na muling nabuhay. Alam niyo kung bakit mahirap siyang maniwala? Kasi siya yung wala. Wala, absent. Absent siya eh. Mahirap mo talagang makonvince ang isang tao na wala doon nung yun ay nangyari. Absent. That's why, remember Thomas, when we are tempted not to attend fellowship, mga kapatid. Pag tayo tinatamad, pag tayo nawawala ng gana, pag tayo tinatabangan ng makipag-fellowship sa ating mga kapatiran, alalahanin natin ang nangyari kay Thomas. Napakalaki ng mga biyaya na nawala sa kanya dahil lang sa isang gabi na siya ay lumiban. Ano po ba yung mga na-miss ni Thomas? Wala siya nung sinabi ng Lord yung shalom. Napakahalaga nun eh, yung peace, yung kapayapaan. Kasi nung tagpong iyon, yung mga disciples ay balot ng takot. Ang kanilang mga puso ay puno ng takot at pangamba sa pwedeng mangyari sa kanila. Pero nung nagpakita ang Panginoon at sila'y binati ng kapayapaan, yung kanilang puso na natatakot ay napalitan ng kagalakan. Naging masaya sila nang muli nilang nakita ang Panginoon. Wala si Thomas nung time na yun. Ang isa pang na-miss ni Thomas ay nung hiningahan ng Lord yung kanyang mga kasama
at ibinigay ang Espiritu Santo. At sila ay ikinuman para ipangaral ang magandang balita, kung sinong kanilang patatawarin ay pinatawad na nga, etc. Wala si Thomas nun, mga kapatid. Kaya ang daming opportunity and blessing ang pwedeng mawala once na tayo po ay lumiliban sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Alala ko nga po nung nakaraang Disyembre, sabi ko sa sarili ko, naku, 2 linggo lang ang hayo ng December, kailangan humapit ako ng pagde-deliver ng washing machine kasi sa mga susunod na linggo wala nang hayo. Kaya ang ginawa ko po, nag-deliver ako ng nag-deliver. Eh ang problema, hindi pwedeng ma-stock sa akin yung remittance at abutin ng next year, malalagot ako. Kaya ang ginawa ko po, kahit pagod na ako, maghapon kaka-deliver ng washing, humabol pa rin ako sa Ambel para ma-surrender ko yung remittance. Alam niyo ho, pagdating ko doon, nabalitaan ko na meron palang ka-sister na namigay ng biyaya sa mga kasamahan kong disciple. Tagda 2,000. Oh, praise. Praise the Lord. Hinahanap ko, sabi ko, baka pwede Gcash na lang. Sabi, hindi, kung sino lang daw yung nandito. Kaya, ang laki ng aking panghihinayang. Nakita ko yung mga kasama ko, Tuwan-tuwa. pa-chess-chess lang, pakwento-kwentuhan lang, pamerye-merienda, naka 2,000 pa. Ako, hal-hal na yung dila ko kaka-deliver ng washing. Para lang humapit ng benta, ng kita. Samantalang kung nandun pala ako, paupo-upo lang, may mag-aabot din naman pala. Yeah! Hindi mo naman, kahit manghinayang ako, wala kasi ako. Wala ka kasi. Di ba? Eh ang sabi, kung sino lang yung nandun, yung sino yung maabutan, yun ang mabibigyan. Wala ako nung time na yun. Ito pong si Thomas, mga kapatid, hindi siya makapaniwala sa mga naririnig niyang balita kasi absent siya ng gabing yun. Amen? Ang laki po ng bagay na pwedeng mangyari once ng isang tao talaga ay merong disbelief. Okay lang sana kung kutob eh. Kasi yung kutob, para bang may sinasabi yung yung instinct mo na nagde-demand ng proof. Kumbaga, hindi mo lang sure, pero kinukutubang ka na baka tama yung naririnig mo or whatever. Ang problema kasi sa unbelief, mga kapatid, yung sinasabi ng Hebrew chapter 3 verse 12. See to it, brothers, that none of you has a wicked heart of unbelief that turns away from the living God. Bakit siya dangerous, mga kapatid? Kasi yung unbelief ay pwede kang udyukan na tumalikod sa Diyos na buhay. Talaga. Amen. Kaya nga, di ba, sinasabi po ng scripture, kapag lalapit tayo sa Panginoon, hindi pa bago-bago ang isip. Bagkus, naniniwala talaga tayo na yung ating Diyos na nilalapitan ay talagang pakikinggan yung ating mga isinasamo, yung ating panalangin. Amen? Amen. Kaya sabi niya, I must see Him myself. Amen. Naghahanap siya ngayon ng katibayan, mga kapatid. Ang faith kasi ni Thomas, nung time na ito ay to see is to believe. Kung hindi ko makita, hindi ako maniniwala. Pero ang faith po kasi, nag-ooperate siya hindi lang po sa outside appearance eh. Ang pananampalataya kasi, naniniwala ka kahit hindi mo ito nakikita. Out of your senses. Naniniwala ka na ito'y mangyayari kahit hindi pa man nangyayari. Yes. Naniniwala ka na ito ay darating sa itinakdang panahon ng Diyos. Kaya nga po sabi ni Paul sa 1 Corinthians 4:18, ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. At hindi sa mga bagay na nakikita lang. Sapagkat panandalian lang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Kaya ang ating pong paningin, hindi lang po dapat nakasentro sa mga bagay ng mundong ito, sa mga material things. Kasi meron talagang mga bagay na nag-i-exist na hindi lang nakikita ng ating mga mata. Amen? Amen. Sabi po ng John 14:29, sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari.
Upang itong mangyari na ay manalig kayo sa akin. So sabi ng Lord, hindi pa man nangyayari, ipinagpapauna ko na sa inyo. Nang sa gayon, mga kapatid ko kay Kristo, ipinagpapauna ko na sa inyo, nang sa gayon, kung ito ay maganap na, sa halip na kayo ay matakot, ay manalig kayo sa akin. Amen, mga kapatid? Amen. Verse 26 to 29, makalipas ang isang linggo, ay muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama na nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Pangalan ni Jesus. At sinabi niya kay Thomas, Jesus name. tignan mo ang aking mga kamay, Jesus name. ilagay mo yung kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan. Jesus name. Sa halip ay maniwala ka. Amen. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Amen. Now we see here a quick change of heart. Thomas, from doubting, now Thomas was a believing man. Alam niyo mga kapatid, hindi naman nagagalit ang Lord dahil sa pag-aalinlangan niya. Lahat tayo dumadaan sa ganong journey ng ating pananampalataya. Amen. Minsan pinanghihinaan ka, minsan nagdududa ka. Pero pinapagalitan siya ng Lord dahil sa hindi niya pananampalataya. Na ang kanyang paniniwala ay nakabase lang sa makikita ng kanyang mga mata. Amen. Amen, mga kapatid. Amen. Alam niyo ho, kapag tayo po ay nakakaranas ng mga panghihina, lagi nating tatandaan na ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay kumakatawan po sa pag-asa. Yes. Kasi po, naranasan ng Lord ang i-betray, traidorin ng kanyang kaibigan o tao na pinagkatiwalaan. Naranasan niya na siya ay ibigay sa Roman authorities, siya ay saktan, siya ay parusahan, even though alam ni Pilate na wala siyang kasalanan, at siya ay namatay. Pero ang ministry ng Panginoon ay hindi po nagtapos sa kamatayan at sa libingan dahil siya ay muling nabuhay. Amen. At ang pagkabuhay na yon ay sumisimbolo ng pag-asa na kahit ano pa ang iyong pinagdaraanan, huwag kang matatakot, tumuloy ka lamang sapagkat ang Panginoon na ating pinaglilingkuran ay hindi Diyos na patay, siya ay Diyos na buhay. Amen. Palaging mayroong pag-asa. Glory. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Sabihin mo sa iyong katabi, there is hope. There is hope. Kasi ang Diyos na nakakakita po ng ating kalalagayan, mga kapatid, ay hindi bulag. Siya ay tunay na nabuhay. Amen. Kaya nga sabi ni Paul, kung ang Kristong ipinapangaral namin ay hindi nag-resurrect, baliwala ang mga pagpapagal namin. Yes. Baliwala ang aming sakripisyo at ipinapangaral. Ngunit dahil ang Kristong amin ipinapangaral ay totoong muling nabuhay, Yes. kaya buhay din ang aming pag-asa. Amen. Glory. Hallelujah. Glory Alam to niyo po God. mga kapatid, bilang isang lingkod, napagtatanto ko talaga kung kailan ka nagsiseryoso sa paglilingkod, talagang doon ka mas lalong susubukin. Amen. Susubugin ang faith. Lingid saya, ewan ko kung alam na ng iba, pero ang inyo pong lingkod na ito ay nasunugan nung Lunes lamang. Ha? Nung Monday lamang po. Nasunog po ang aming kabuhayan, ang aming shop. Diba, naikakwento ko sa inyo ng aming negosyo po ay Washing. paupahan ng washing machine. Alam niyo ho, Monday, seminar namin yan sa Ambel kay Bishop Bahani. Pag uwi ko po ng bahay, nakita ko po yung shop ng tatay ko umuusok sa likuran. Hindi pala alam ng tatay ko kasi natutulog siya. Kasi 12 yun eh. Umakyat ako ng bahay namin kasi nagtataka ako. Sabi ko, ba't kaya hindi sinasarado ng asawa ko yung bintana ang kapal ng usok? Kasi dun sa lugar namin, lagi may nagsusunog ng tanso. Ay. Kaya parang normal lang sa akin na May usok. may usok. Pero pag tanaw ko sa bintana, nakita ko, nasusunog na yung katabing bahay nung pinagsunugan ng tanso. Sabi ko, hindi na siga lang Sunog na talaga to. Hindi rin alam ng asawa ko kasi nandun pala sila sa loob ng kwarto.
mabuti na lang nakauwi na ako. Kumbaga, kung hindi pa ako dumating ng oras na yon, talagang Nasunog mas siya. grabe yung mangyayari, mga kapatid. So ito na po, napakabilis lang po. In just 15 minutes, kumuha ako ng tubig, pagpasok ko dun sa shop ng tatay ko, ibinuhos ko. Lalong lumaki yung apoy. Ganun nga po. Kinuha ko yung fire extinguisher, naubos ko yung dalawa, wala pa rin. Naubos yung oras ko, kakadayal ng bumbero. Walang dumating. Napansin, dumating naman, kaso abo na. Yung aming mga yung aming mga washing machine. Ang ginawa ko po, nilabas ko na yung motor ko doon, yung mga sidecar, tinulak ko na palabas. Pagbalik ko, kalahati na agad yung natutupok doon sa shop namin. Ang ginawa ko po, mabilis na lang, hinugot ko na yung mga washing machine namin. Nilabas ko na, may mga tumulong na rin. Kasi yung tatay ko natutulala na sa mga nangyayari. Hindi niya akalain na kakalat ng ganun. Pero nung nakita ko po na yung apoy ay nasa kisame na nung shop namin, sabi ko, naku, delikado na ito kasi anytime baka gumiba, madaganan pa ako sa loob. Kaya alam niyo ho, sa 100 piraso na washing machine meron kami na paupahan, ang nasave lang namin ay 10. 10 lang, mga kapatid. At least may Nakakapanghinayang, pero pinatunayan pa rin ng Diyos ang kanyang katapatan sa amin. Kasi nung nasunog na po yung shop namin at nasunog na yung mga katabing bahay, yung hangin po kasi ay papunta sa tapat ng aming bahay. Lahat, yung init, yung mga katabi naming bahay, nagputukan na yung mga bintana nila. At yung bintana po ng bahay namin, pumutok na rin sa sobrang init. Pero alam niyo ho, marami ang nagpatotoo, mga kapitbahay namin sa likod, na nakikita daw nila na yung apoy ay tumatawid lang sa bahay namin. Bagamat yung apoy ay tinutumbok yung bahay namin, pero nakikita nila na ito ay pumapaibabaw lang at bumabagsak yung debris sa kanila. Kaya yung iba naming kapitbahay na himatay sa takot. Alam niyo kung bakit? Kasi nung pastoral visit ni Brother Mike, yung malaking tarpaulin niya doon, hiningi ko. Ginawa kong trapal doon sa 3rd floor namin. Kasi walang bubong yun eh. Ilagay ko na lang tong trapal ni Brother Mike doon sa 3rd floor namin para kahit paano hindi mapaipisan yung init. At ang isa talagang nakakapagpatayo ng balahibo ko doon, mga kapatid, ay yung panyo ng El Shaddai na matagal ko nang itinali doon sa bintana namin. Alam niyo ho, yung Salmo 91 na panyo, nasunog yung mga lagayan ng halaman, nasunog yung mga goma ng bintana, nasunog yung mga wire sa tapat ng bintana, yung mga hanger, nalusaw. Pero yung panyong El Shaddai, mga kapatid, nanatiling buo. Ni isang letra hindi nasunog. Praise the Lord! Hallelujah! Talagang himala eh. Kasi isipin niyo ho, basag na yung salamin ng bintana namin, pero hindi po inalaw ng Diyos na madilaan yung kurtina. Kasi kung pumasok yung apoy at nagliyab yung kurtina namin, wala, talagang sunog yung aming bahay, mga kapatid. Alam niyo ho, sigaw ng sigaw yung nanay ko, nakataas ang kamay. El Shaddai! El Shaddai! Ipaling mo ang hangin dun sa kabila! Eh alam niyo ho ang nangyari? Ang natupok yung katabing shop ng tatay ko. Bato yun ha? Pero sunog na sunog po. Sabi ko, grabe ka naman mo. Sa halip ng ipag-pray mo mawala eh. Pinaling mo pa sa hangin, pumaling tuloy. So ito na po, mga kapatid. Dumating naman po ang mga bumbero in just 15 minutes. Kaso talagang wala na. Bagsak na yung shop namin. Sunog na sunog. Pero yung bahay niya? Yung bahay naman po namin ay safe sa biyaya ng Diyos. Kaso nga lang, yung kabuhayan namin, yung negosyo kasi namin yung talagang napuruhan. Habang tinitignan ko po yung aming shop, hindi umuusok-usok na lang. Sabi ko sa nanay ko, ma, alis na ako. Sa asawa ko, alis na ako. Saan ka pupunta? May hayo ako eh. Hayo ka? Sabi, oo. Eh, kaysa naman titigan ko ng titigan yan, ano pang mangyayari? Eh di, puntahan ko na lang yung hayo ko, kaysa naman yung mga kaluluwa doon, masunog sa impyerno, di ba? Di ba? Tama. Kaya pumunta po ako sa aking outreach, pero syempre, medyo
medyo tulala, Bali- pero pinipilit kong maging yung Balisa ka. maging kalmado. Kalmado. Pinipilit kong maging kalmado kasi magpipreach ako. Pinalalakas ko yung loob ng mga tao, hindi nila alam may pinagdadaanan ako na matindi. Pero alam niyo ho, ang biyaya ng Panginoon, kahit nangyari yun sa akin, di ba kakapatotoo ko lang yung sunod-sunod na nagkasakit sa pamilya ko. Nagugulat din ako kasi kahit ganun po yung nangyari sa akin, hindi ako yung para bang aligaga na hindi kagaya ng ibang tao na talagang parang mababaliw. Kasi naniniwala ako na kahit ganun lang nangyari, iningatan pa rin kami ng Diyos. Amen. Amen? Oh, Kasi yung bagay, yung mga material na bagay, pwedeng mapalitan eh. Ang mahalaga, Buhay. safe yung aming pamilya. At walang nagalusa, nasaktan sa amin mga kapatid. Ang material things ay pwedeng mabawi uli. Amen. At ang pinakamasarap sa lahat, nung araw din yun mismo, ay naramdaman ko na may mga kapatiran talaga na nagmamalasakit at handang tumulong. Naramdaman ko na belong talaga ako sa ministry ng El Shaddai. Hindi man ganun kalaki yung kanilang mga naitulong. Pero syempre, pag napagsama-sama, malaki na rin, di ba, mga kapatid? Amen. Amen. At ipinagpapasalamat ko yun sa Panginoon dahil may mga, kung di siguro ako naging lingkod niya, hindi ganun yung buhos ng tulong na aking matatanggap eh. Kaya, kanina pinagmamasdan ko yung tatay ko, nung una talagang lugmok na lugmok siya. Kasi syempre ilang taon namin in-invest yun eh. Tapos ang mga nahugot ko pa pala ng mga washing machine, sira, ang nasunog yung mga ayos. Yeah. Di ba? Minsan talaga pag tinamaan ka ng ligaw na swerte. Yes po, tama. Yung mga nahugot ko pa, yung may mga sira yung dryer. Ang naiwan pa tuloy sa loob, yung mga LG. Ang mahal kasi ng LG na washing, eh. Nasa 16,000 ang isa. LG. Pero, sabi ng tatay ko kanina, habang bumili na kasi yung mga pinadala sa akin, binili ko na ng kahoy, ng yero. Di tinatayo na uli namin yung aming shop. May mga nakikiusyoso. Sabi ng mga nakikiusyoso doon, tamang kwento-kwento, sabay pulot ng tanso, kasi nasunog yung mga motor. Sabi, dyan ka uli magtatayo ng shop? Sabi naman ng tatay ko, bakit? Kung saan ka nadapa, doon ka bumangon. Yeah. Preacher na rin ang tatay ko. Kasi, lesson din sa kanya, kasi lagi niya ako sinasabihan na, ito ang fokusan mo, yung washing machine natin. Tigilan mo na yung kasi nakikita niya, lagi akong kumahayo, nagpipreach. Parang ang iniisip niya, may pamilya ka na eh. Yung baga, sasapat ba yan para mabuhay mo yung mag-iina mo? Ang fokusan ko daw, yun nga, yung pagre-repair ng washing machine. Gets ko naman yung point ng tatay ko. Ang problema, hindi ko naman kasi passion yun eh. Hindi kagaya niya na kaya niyang pagbale-balentongin yung motor ng Samsung, ililipat niya sa Panasonic. Yung tunog ng makina, alam niya agad kung ano yung sira. Hindi naman ganun yung talent ko eh. Iba yung aking calling. Yes. Kahit sinisikap kong pag-aralan yung ginagawa niya, inaantok lang ako. Yung sinasabi niya sa akin na yun ang aking fokusan kasi yun yung malakas, yun yung nagtago. Totoo naman, yun ang nagpatapos sa amin sa pag-aaral. Pero ipinakita rin sa amin na in just 15 minutes, naglaho. Amen? Amen. At ipinakita rin sa aking tatay na nung bumagsak yun, ang talagang nakatulong pa rin talaga ng malaki ay yung mga kapatiran dito sa El Shaddai. Amen? Amen. Hindi pa tayo nakatulong. Kaya ngayon yung tatay ko, malaki yung pasasalamat niya. At nawa, maakay na rin namin siya sa gawain ng Panginoon. Amen? Lahat tayo dumaraan sa ganyang mga pagsubok eh. Pero, wag nating hayaan na pangibabawan tayo ng pag-aalinlangan, ng tampo sa Diyos. Kasi siya lang ang ating pag-asa eh, magtatampo ka pa. Amen. Amen? Siya lang yung ating kalakasan sa panahon ng ating panghihina. Kung dumaraan man tayo sa panahon na tayo ay nagdududa sa Kanya, huwag nating hayaan. Bagkus i-overcome natin yun. Dahil sa kabila ng lahat,
alam natin may magandang planong inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Ay pwede tayo sa presensya ng Panginoon. Panginoon, ano man ang aming mga pinagdaraanan, hindi kami mangangamba. Hindi kami matatakot. Dahil alam namin, Panginoon, hindi mo kami pababayaan. Ayon sa iyong pangako, hindi mo rin kami iiwan. Taas po natin ang ating mga kamay. And once again, unawain po natin ang magandang mensahe ng awiting ito. Ano man po ang inyong mga pinagdaraanan sa buhay, ay lagi po nating tatandaan na nakikita ng Diyos ang ating mga pinagdaraanan. Kung tayo man ay pinanghihinaan, nandyan ang pagpapalakas ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Huwag kang mangangamba. Huwag kang mangangamba o magbabalisa. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y karamay mo sa tuwi-tuwi na. Tandaan mo kapatid, si Jesus di ka niya pababayaan. Si Jesus di ka pababayaan. Si Jesus di ka iiwanan. Siya'y kasama mo, siya'y laging tapat sa buhay mo. Huwag kang mangangamba. Huwag kang mangangamba o mababalisa. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, May kasama ka. may kasama ka. Siya'y laging tapat. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Salamat Panginoon sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Sa kabila ng kuminsan, nakakaranas kami ng pag-aalinlangan, kagaya ng iyong lingkod na si Tomas. Ngunit nagpapasalamat kami dahil sa kabila po ng aming mga panghihina, ay ini-encourage mo kaming manampalataya pa rin sa iyo, Panginoon.
Lord, patuloy niyo pong pagpalain ang bawat lingkod ninyo. Lalo na sa lugar na ito ng Lanete, ikaw ang nakakaalam at nakakakilala sa bawat isa sa amin. Batid niyo po ang mga laban na aming kinakaharap sa buhay. Ang ipinagpapasalamat namin ay meron kaming Diyos na masasandalan. Amen. Isang Diyos na hindi kami iiwan sa kabila ng aming mga pinagdaraanan. Isang Diyos na matatawagan at magpapalakas kung kami man ay pinanghihinaan. Patuloy niyo pong balutin ng iyong pag-iingat ang inyong mga lingkod, simula sa inyong sa mga lingkod na naghahayag ng iyong salita. Yes, Lord. Gayon din po ang inyong mga awit, manunugtog, ang mga manggagawa, Yes, O na Lord. walang ibang nais, Panginoon, kundi makaakay ng mga kaluluwa. Alam namin na sa kabila ng pagtatangka ng mga kaaway upang kami ay itret, Panginoon, takutin, alam namin mas makapangyarihan ng Diyos na aming pinaglilingkuran. Amen. Kaya kami magpapatuloy, Panginoon. Yes, O Kami ay Lord. buong lakas at buong kasiglahan na gagampanan, Panginoon, ang responsibility o panawagan na iniatang niyo po sa bawat isa sa amin. Patuloy niyo po, Panginoon, na pagpalain ang gawain ito. Ano man po, Panginoon, ang mga sitwasyon, kaganapan sa paligid, nananatili kaming kalmado, Panginoon, Yes, O dahil Lord. alam namin na kami po yung sinasamahan at Amen. iniingatan ng iyong libu-libong anghel. Yes. Bless you palagi, Lord, ang lugar na ito, na maghari palagi ang kapayapaan, Panginoon. Amen. At dalangin namin, Ama, na anuman pong mga kahilingang itataas ng inyong mga lingkod sa gabi ito, ay inaangkin po namin merong katugunan. Yes. Pakikinggan niyo po ang aming mga pagsamot dalangin. Pagpalain niyo rin po ang inyong mga awit sa lugar na ito at mga manunugtog. Ilayo sila, Lord, sa lahat ng mga kapahamakan, sa lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman, pati na po ang inyong mga workers, ang mga kapatid namin sa iba't ibang mga chapter. Amen. Ay inyo pong ingatan palagi, Panginoon, at biyayaan ng maayos na kalusugan. Amen. At anumang mga bagay na itataas nila sa gabi ito, inaangkin namin na iyo pong pagpalain. Kanilang mga bag, wallet, sisidlan, ay palagi niyo pong punuin, Panginoon, ng biyaya. Bless nyo rin ang mga tubig, langis, sino mang makainom, sino mang mapunasan ng langis, anumang karamdaman, ay dumaloy ang iyong himala at pagpapagaling. At dalangin namin, Ama, na anumang makayanan nilang ihandog sa iyo sa gabing ito, ikaw po ang siyang magbalik ng siksik-liglig at umaapaw na biyaya sa kanilang mga buhay. Dalangin namin, Ama, na sa tuwing kami po ay pinanghihinaan, ay hindi po mabawasan ng aming pagtitiwala. Bagkus, mas lalo kaming kumapit sa kapangyarihan ng pangalan mo, Yahweh El Shaddai. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain po tayong lahat ni Yahweh El Shaddai. Let us all give thanks with a grateful heart. Yung 500 ibibigay kay Brother Mark.